Kabanata 2091. Kung tungkol sa mga pinagsasamantalahan at sinaktan niya noon, tiyak nagagantay sila sa kanya ng 10 ulit kahit 100. At dahil nawala si Lord Vedastas kung ano ang nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang Celandine City, ito na ang katapusan para sa kanya. No, this cannot be. I will never fail. Napatras ng ilang hakbang si Lord Vedastas. Unti-unti nawawala na siya ng gana sa sobrang pressure. Si Thomas, na nasa tabi niya, ay nagsabi, ang iyong panahon ay tapos na, Panginoon Vedastas. Kung gusto mong mapanatili ang iyong buhay, dapat kang umatras ngayon din. Iyon ang huling payo ni Thomas kay Lord Vedastas. Kinagat ni Lord Vedastas ang kanyang mga ngipin habang marahas na sinabi, sa palagay mo ay maaaring sirain ng ginawa mo ang imperyong itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay, Thomas. Mangarap ka. Umiti ng nakakaloko si Thomas. Isang napakalaking imperyo. Hey, ang iyong tinatawag na napakalaking imperyo ay itinayo at napanatili lamang gamit ang Heart Eater. Ngayong hindi na gumagana ang iyong Heart Eater, ang iyong tinatawag na imperyo ay ganap na babagsak. Hindi. Imposible yan. Hindi kumbinsido si Lord Vedastas. Itinaway ni Thomas ang kanyang mga kamay. Tungkol sa kung magpasya kang isuko ang iyong sarili sa iyong kapalaran o hindi, ang katotohanan ay nananatiling natalo ka sa akin. Ang Business Alliance ay bumoto na ngayon para sa akin na maging presidente, Lord Vedastas. Ikaw ay bababa sa pwesto mula ngayon. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, may lumapit at hinimok si Lord Vedastas na bumaba sa entablado. Pulang-pula ang mukha ni Lord Vedastas habang umaagos ang dugo sa kanyang ulo. Hindi siya kontento sa mga pangyayari. Gusto niyang patayin si Thomas ngunit hindi niya magawa anuman ang mangyari. Habang paulit-ulit na hinihimok ng security guard si Lord Vedastas, wala siyang pagpipilian kundi ang bumaba sa entablado. Frustrated, lumabas siya ng hall kasama sina Fiora at Hayden na nakasunod sa kanya. Paglabas niya sa venue, isang grupo ng mga reporter ang kumuha ng litrato at agad na nag-publish ng bagong pamagat na talo si Lord Vedastas. Dumating na ang bagong panahon. Mula ngayon, hindi na pangulo si Lord Vedastas. Kung tutuusin, hindi na banta ang Heart Eater. Ang mga kinokontrol ng Art Trading Corporation ay sa wakas ay nabawi ang kanilang kalayaan. Nagmarka iyon ng pagtatapos ng Art Trading Corporation. Pinalakpakan ng lahat si Thomas. Pinabati nila si Thomas sa kanyang pagkakatalaga bilang susunod na pangulo at pati na rin ang simula ng isang bagong panahon, isang panahon na wala si Lord Vedastas. Ang pagbibitiw ni Lord Vedastas ay isang bagay na nagkakahalaga ng palakpakan. Sa entablado. Tumayo si Thomas sa gitna ng entablado at nagsalita sa mikropono, Salamat. Salamat sa pagboto sa akin bilang susunod na pangulo. Ipinapangako ko sa inyong lahat, hindi na magkakaroon ng anumang uri ng pagsasamantala o sino mang maubos kanilang mga mapagkukunan. Malaya kayong lahat dito. Nagsaya ang lahat. Matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Sa pagtatapos ng araw, ang halalan ay natapos na si Thomas ay nakakuha ng kumpletong tagumpay. Sa kabilang dulo, si Lord Vedastas, na nasa taas ang antas ng galit, ay bumalik sa Art Trading Corporation. Uminom siya ng ilang tasa ng malamig na inumin pagkaupo niya sa kanyang upuan na napigilan lamang ang kanyang galit sa isang maliit na margin. Thomas, bastos ka, nagmumura tuloy siya. Tila bukod sa pagmumura bilang isang paraan ng pagbubuhos, wala nang magagawa si Lord Vedastas kundi iyon. Ngunit sa oras na ito nagpa siya ang kanyang mga empleyado na maglabas ng mas masamang balita. Ang bagong pangulo ay nagpatupad ng isang bagong sistema, si Lord Vedastas. Hinihiling niya sa amin na ibigay ang 70% ng aming mga kita. Ang South City na nasa pagbuo pa lamang nito ay ipinasa kay Benson. Patuloy na bumababa ang market value ng Art Trading Corporation. Wala pang isang oras, bumaba na ito ng 20%. Bumababa pa rin at walang tigil. Masamang balita ng masamang balita ay dinala sa kanyang kaalaman. Hindi nagtagal ay hindi na niya ito napigilan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, sinasabi sa bawat isa sa kanila na dumating upang magulat na mawala. Tama na, umalis ka sa opisina ko. Ayoko nang makarinig pa ng masamang balita. All of you get the hell out of my face. Kabanata 2092. Si Lord Vedastas ay nakaupo sa kanyang opisina, humihinga ng hindi pantay dahil sa sobrang galit niya. Dahil si Thomas ang pumalit sa posisyon bilang presidente, iyon ay isang malaking dagok sa mga asset ng Art Trading Corporation.
Kung hahayaang umunlad ang sitwasyon, masakit na babayaran ng Art Trading Corporation ang ginawa nila noon. Sa kasalukuyang estado, ang masamang balita na natanggap niya ay walang iba kundi ang simula. Ito ay hindi maiwasan para sa Art Trading Corporation ay mawala ng higit pa habang sila ay lumayo sa kalsada. Ano ang dapat gawin sa puntong iyon? Sa pagkakataong iyon ay kumislap ang mga mata ni Fiora. Siya ang nagkusa, lumakad, at nagsabi, Panginoong Vedastas, dahil ang sitwasyon sa mga kanal, paano kung tatapusin natin ito? Parehong natigilan sina Lord Vedastas at Hayden. Ano ang ibig niyang sabihin ng tapusin ito? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lord Vedastas. Taglit na nag-alinlangan si Fiora bago siya mahinang nagsabi, sa kasalukuyang sitwasyon, napaatras na tayo sa isang sulok ng walang anumang paraan ng paghihiganti. At dahil nagawa na ni Thomas ang antidote para sa Heart Eater, ibig sabihin, nawala na tayo ng kontrol sa Celandine City. Walang saysay ang pagbitay natin sa lugar na ito. Kaya, iminumungkahi ko. Huminga siya ng malalim at sinabi ang matagal na niyang gustong sabihin. So, I suggest na iwanan natin ang Celandine City at ilipat ang mga ari-arian ng Art Trading Corporation sa labas ng bansa. Sa paggawa nito, may preserve natin ang hindi bababa sa kalahati ng kung ano ang mayroon tayo. Hanggat manatili, mayroon tayong isa pang pagkakataong makapaghiganti. Pagkatapos ng lahat, ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamasarap na inihain sa malamig. Nagkaroon ng pin-drop silence. Dahil walang gumawa ng kahit isang tunog. Napabuntong hininga pa ang mga naruroon. Parang nagyelo ang oras. Matagal na tinitigan ni Lord Vedastas si Fiora bago siya nagsalita ng mahina, ibig mong sabihin. Dapat akong tumakas na parang nakakatakot pusa. Dapat akong sumuko sa Celandine City na itinayo ko sa aking pawis at luha at itago sa ibang bansa, ipaubaya ang lahat dito kay Thomas. Napalunok si Fiora at mahinang sinabi, ang isang matalinong tao ay hindi lumalaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, walang kabuluhan para sa atin na manatili pa rito. Ang isang tactical na pag-urong ay hindi pag-amin na ikaw ay natalo, ngunit ito ay para sa kinabukasan. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, si Lord Vedastas ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, "Shut up!" Habang sumisigaw siya, hinawakan ni Lord Vedastas ang baso sa mesa at ibinato kay Fiora. Tumama ang salamin sa noo ni Fiora. Agad na dumyugo si Fiora sa noo dahil sa impact. Bumagsak si Fiora sa lupa. Siya ay galit na galit ngunit hindi naglakas loob na magsalita ng isa pang salita. Tinamantala ni Hayden ang pagkakataong ito at pinutol. Lord Vedastas, Fiora, may katuturan ang sinabi ninyong dalawa. Parehong hindi mali ang pagiging persegido at pag-address para protektahan ang sarili. Pareho kayong kailangang kumalma. Ngumuso si Lord Vedastas, ipinahayag ang kanyang hindi pagkakasundo. Hayden continued, but then, I am currently standing on Lord Vedastas' side. Thomas has just started his counterattack. Kung hindi tayo gagantay pero pipiliin nating umatras, hindi ba ito nagmumukha tayong mahina? Bagamat siya ang kasalukuyang pangulo, kinuha lang ang upuan. Hence, everything should still be in a mess. And that, on the other hand, means we still stand a chance. Ang kanyang sinabi ay nagpaga ng pakiramdam ni Lord Vedastas. Tinanong niya, ano ang iminumungkahi mo, matandang kaibigan? Taglit na nag-isip si Hayden bago sinabing, Fiora is right about one thing. Heart Eater is now useless, which means our trading corporation has lost control over Celandine City. Sa makatwid, we should be focused on the most convenient and effective way in our planning. Iyon ay, lumikha ng isang lason na mas malakas kaysa sa Heart Eater na muling makontrol ang Celandine City. Isang lason na mas malakas kaysa Heart Eater. Kabanata 2093. Hindi ba ang ancestral water? Kumunat ang noo ni Lord Vedastas. Ginamit ni Locke ang ancestral water para kontrolin siya. Paano magiging posible na ibigay lang ito ni Locke sa kanya? Hindi kaya magre-resulta iyon sa pagkakaroon niya ng pantay na katayuan kay Locke. Alam ni Hayden kung ano ang nasa isip ni Lord Vedastas, kaya ngumiti siya at sinabing, sa totoo lang, hindi naman natin kailangan ng ancestral water. Bakit hindi natin tawagan si Elliot, ang capricious holy hand, para lumapit? Maaari natin siyang tanungin. Kung kaya niyang i-upgrade ang Heart Eater. Baka pwede niya itong gawing mas malakas na lason.
Kung gumagana, hindi ba malulutas lahat ng problema natin? Sumang-ayon si Lord Vedestos sa sinabi ni Hayden. Tumango siya at sinabing, that makes sense. Somebody ask Elliot to come over. Sa oras na ito, si Elliot ay umiinom at kumakain pa rin sa debauch. Masaya siya sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Wala siyang pakialam kung may digmaan sa labas. Gusto lang niyang i-enjoy ang buhay niya. Matapos niyang mabalita ng problemang kinakaharap ni Lord Vedestos, hindi na siya nagulat. Sa halip, nagpakita siya ng lubos na tiwala. Nang matapos siyang magsuot ng damit, sinundan niya ang subordinate ni Lord Vedestos sa opisina. Pagkapasok niya sa opisina, tumawa siya at sinabing, Lord Vedestos, mukhang may mga problema ka. Si Lord Vedestos ay nagsuot ng malamig na ekspresyon habang sinabi niya, alam mo na, kaya bakit mo pa tinatanong? Si Thomas ay gumawa ng isang panlunas para sa Heart Eater at ang Art Trading Corporation ay nawala ng kontrol sa Celandine City dahil dito. Hiniling ko sa iyo na pumunta dito dahil gusto kong malaman kung maaari mong i-upgrade ang Heart Eater para mabawi natin ang kontrol sa Celandine City. Sabi ni Elliot, haha. Yun lang ba, Lord Vedestos? Iyan lang ba? Ito ba ay isang bagay na maliit sa kanya? Bago nagsalita si Lord Vedestos, galit na sinabi ni Hayden, ang Art Trading Corporation ay nasa isang delikadong posisyon at nagsasalita ka pa rin na parang hindi seryoso. Marami kaming namuhunan sa iyo at lahat ito ay para malutas mo ang mga problema para sa amin. Oras na para gampanan mo ang iyong papel ngayon. Ikinaway ni Elliot ang kanyang kamay bilang pagpapaalis at sinabing, matagal ko na talaga itong pinag-isipan. Pinag-aaralan ko ang tungkol sa isang lason na mas makapangyarihan kaysa Heart Eater at nasa huling yugto na ito ngayon. Lord Vedestos, kailangan mong kumuha ng isa pang bagay para sa akin at makukumpleto ko ang paggawa ng lason na ito. Nang marinig iyon ni Lord Vedestos, agad siyang naging masaya. Nawala lahat ng frustration niya. Hanggat maaari silang lumikha ng isang lason na mas malakas kaysa sa Heart Eater, hindi ba nila mababawi ang kontrol sa mga bastard na tulad ni Benson Gardner? Ano pa ang kailangan mo? Tanong ni Lord Vedestos. Ano man iyon, isa sa panganib ni Lord Vedestos ang lahat para matulungan si Elliot na makuha ito. Medyo nabahala si Elliot habang sinasabi niya, mahirap makuha ang bagay na gusto ko. Ito ay ang reseta ng gintong gamot na pagmamayari ni Arman Seymour, ang master ng medisina. Walang alam si Lord Vedestos at ang kanyang grupo tungkol doon. Lahat sila ay hindi kasali sa larangan ng medisina, kaya hindi nila alam kung gaano kahalaga at kahalaga ang reseta ng gintong gamot. Sabi niya, ang reseta ng gintong gamot. Okay, kukunin ko ito para sa iyo. Umalaklak si Elliot at sinabing, Lord Vedestos, hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, ngunit napakahirap kunin ang reseta ng gintong gamot. Hindi ito makukuha kahit na kaya mong bayaran ito. Ikinaway ni Lord Vedestos ang kanyang kamay bilang pagpapaalis. Gaano man kahirap makuha ito, hanggat mayroon, makukuha ko. Tumango si Elliot. Sige, hihintayin kita kung ganoon. Pansamantalang natapos ang kanilang pag-uusap, ngunit binigyan siya ni Elliot ng isang malalim na ngiti. Pagkatapos, gumawa siya ng isang katawa-tawa na kahilingan. Sinabi niya, Panginoong Vedestos, mayroon pa akong isa pang kahilingan. Ano ito? Lord Vedestos, gusto ko. Habang nagsasalita si Elliot, lumingon siya at tumingin kay Fiora. Kabanata 2094. Nakita ni Fiora ang matinding kislap sa mga mata ni Elliot at nakaramdam siya ng takot. Alam niyang walang magandang intensyon ng pervert na ito. Naiinis na sagot ni Elliot sa kanya. Ang mga babaeng naglilingkod sa akin kamakailan ay hindi sapat na maasikaso at hindi sila top tier. Kung magpapatuloy ito, paano ko mapapanatili ang aking mabuting kalusugan at makagawa ng isang malakas na lason para sa iyo, Panginoon Vedestos? Kaya, ako ay gusto ng different batch of women. Hindi para sa akin ang mag-enjoy, kundi para sa plano mo. Nakakita na sila ng mga walang isip na tao, ngunit hindi pa sila nakakita ng isang tao na kayang dalhin ito hanggang ngayon. Naiinip siya at naiinip sa mga babaeng iyon, kaya gusto niyang ilipat sila sa ibang grupo ng mga babae. Walang ibang tao sa mundo ang maaaring gumawa ng ganoong prurience tunog, kaya matuwid. Hindi rin ito masyadong inisip ni Lord Vedestos. Kung tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa ng ganoong kahilingan si Elliot. Kaya naman, pumayag agad siya.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, medyo iba na ang hiling ni Elliot sa pagkakataong ito. Sinabi niya, Lord Vadestas, kung pupunta ka doon at maghanap ng ibang mga babae, sayang ang iyong oras. Dagdag pa, baka hindi sila angkop sa aking panlasa. Kamakailan lamang ay natuklasan ko ang dalawang napakaangkop na babae, kaya't inaasahan kong magagawa mo na tuparin ang aking kahilingan. Oh, sino sila? Casual na tanong ni Lord Vadestas. Umisi si Elliot at muling tumingin kay Fiora. Medyo malungkot si Lord Vadestas. Kahit anong mangyari, anak niya si Fiora. Hindi ba masyadong marami ang hiniling ni Elliot? Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Elliot, alam kong may dalawang sekretarya si Miss Vadestas, sina Ruby at Rose. Inaalagaan nila ng husto ang mga tao, kaya sila ang gusto ko, Lord Vadestas. Nang marinig iyon ni Lord Vadestas, nakahinga siya ng maluwag. Dalawa silang hindi importanteng sekretarya. Hanggat hindi hiningi ng lalaking ito ang kanyang anak, katanggap-tanggap ito para sa kanya. Ngunit hindi ito matanggap ni Fiora. Galit na saway nito sa kanya. Elliot Katz, ikaw ay marumi. How dare you think about Ruby and Rose? I'm gonna kill you right now. Inampis ni Lord Vadestas ang mesa. Tama na. Natigilan si Fiora bago siya lumingon at tumingin kay Lord Vadestas. Batay sa titig at pag-uugali ni Lord Vadestas, masasabi niyang nasa panig siya ni Elliot. Nakaramdam siya ng lungkot na halos bumagsak ang kanyang mga luha. She bit her bottom lip before she unwillingly said, Dad, Ruby and Rose are like my biological sisters. They're not just my secretaries, but they're also like family to me. Dad, please don't be so cruel. Habang nagsasalita siya, lumuhad pa siya sa harap ni Lord Vadestas. Kung tutusin, tinatawag siya ni Fiora na tatay, hindi Lord Vadestas. Masasabi ng isa kung gaano siya kadesperado sa puntong ito. Pero, matapos timbangin ni Lord Vadestas ang mga pakinabang laban sa mga disadvantages, nagsalita pa rin siya ng walang pag-aalinlangan. I'm just letting Ruby and Rose help take care of Elliot for a while. I'm not asking them to die. Why is it cruel? That's the deal. Elliot, you can bring Ruby and Rose back. Pagkasabi niya noon ay diretsong bumagsak si Fiora sa sahig. Nakaramdam siya ng pagkahilo at halos mawala ng malay. Ganoon ba kamura ang tinatawag na pagmamahal sa pamilya kumpara sa kita? Walang pakialam si Lord Vadestas sa nararamdaman ng kanyang anak dahil kay Elliot. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng magawa si Fiora. Nadurog ang puso niya. Samantala, tuwang-tuwa si Elliot kaya napangiti siya at yumuko. Salamat sa pabuya, Lord Vadestas. Talagang gagawin ko ang lahat para makagawa ng lason na libo-libong beses na mas malakas kaysa Heart Eater para sa iyo at tulungan kang mabawi ang kontrol sa Celandine City. Kabanata 2095. Nadurog ang puso ni Fiora nang makita niyang umalis si Elliot na walang kahihiyang ngiti. Sa pagitan ng pamilya at kita, pinili ni Lord Vadestas ang huli ng walang pag-aalinlangan. Iyon ang katotohanan. Lalo pang nakumpirma nito ang iniisip ni Fiora. Nanumpa siyang kalagkarin si Lord Vadestas palabas ng laro para sa kapangyarihan. Sa kasunduan ni Lord Vadestas, kinailangan ni Ruby at Rose na umalis kasama si Elliot kahit hindi iyon ang gusto nila. Nakita ni Fiora ang kanyang malalapit na kaibigan na dinadala ni Elliot mula sa kanyang opisina at wala siyang nagawa kundi hayaan siya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay alam na niya kung ano ang pakiramdam nang hindi niya magawa ang gusto niyang gawin. Nang gabing iyon, pinuntahan muli ni Fiora si Thomas. Upang hindi makita, pinili nilang magkita sa isang taxi na nakaparada sa tabi ng kalsada sa pagkakataong ito. Natural, inayos ni Fiora ang taxi at walang nakasunod sa kanila. Pagkasakay ni Thomas sa kotse, isinara niya ang pinto at umupo sa front passenger seat. Samantala, nakaupo si Fiora sa passenger seat sa likod. Nagmamadali kang lumapit sa akin. Gagawa ba ang Art Trading Corporation? Tanong ni Thomas. Kahit sinong normal na tao ay may isip iyon. Pagkatapos ng lahat, ang Art Trading Corporation ay halos nawala ng kontrol sa Celandine City. Kung patuloy silang gagawa ng aksyon, ang bangkarota ay naghihintay sa kanila. Sinabi ni Fiora, oo, tinanggap ni Lord Vadestas ang mungkahi ni Hayden at nagsimulang maghanda para lumaban. Kumanti. Medyo kawili-wili iyon. Tell me more. Paano siya lalaban? Sagot ni Thomas.
Sumagot si Fiora, nakilala ni Lord Vadestos si Elliot at hiniling sa kanya na gumawa ng lason na mas malakas kaysa Heart Eater para makontrol muli. Nang marinig iyon ni Thomas, awkward siyang tumawa. Simple at magaspang ang diskarte ni Hayden. Gayunpaman, kung talagang natapos nila ang lason, ang mga kahihinatnan ay magiging napakalaki. Kung gumawa sila ng lason na mas malakas kaysa Heart Eater, baka hindi ito maalis ni Thomas. Kapag nangyari iyon, ang buong Celandine City ay mababalik sa mga kamay ni Lord Vadestos. Ito ay eksaktong kapareho ng kanilang diskarte sa mga nakaraang taon. Sabi ni Thomas, well, hindi ba kayo makakaisip ng kakaiba? Lagi mong ginagamit ang diskarting ito. Hindi ka ba naiinip? I'm not in the mood to joke with you. This is an urgent situation. You have to think of a way to stop Elliot from finish the new poison, malamig na sabi ni Flora. Tigilan mo si Elliot. Paano? Patayin siya. Nagpatuloy si Fiora. Nabanggit ni Elliot na kailangan niya ng bagay para matapos ang bagong lason. Hanggat maaari mong makuha ang bagay na ito sa harap niya, hindi niya matagumpay na matatapos ang bagong lason. Ano ito? Tanong ni Thomas. Ito ay ang maalamat na Race 8 ng Golden Medicine, isang Race 8 na pagmamayari ni Arman Seymour, ang Master of Medicine. Pangalan lang ang alam ko. Hindi ko malinaw kung ano talaga ito. Thomas, doktor ka. Dapat mong malaman ang tungkol sa mas makakabuti. Bagamat isang doktor si Thomas, hindi siya gaanong karanasan, kaya't wala siyang gaanong kaalaman sa Race 8 ng gintong gamot. Kabanata 2096. Nagtataka siya kung bakit gustong kunin ni Elliot ang Race 8 ng gintong gamot. Tanong niya, alam mo ba kung saan ako makakakuha ng Race 8 ng gintong gamot? Umiling si Fiora. I don't know. You'll have to investigate it. Sige. Pagkatapos nilang pag-usapan ang lahat, binuksan ni Thomas ang pinto at lumabas ng sasakyan. Ang kanilang pag-uusap ngayon ay simple at maigsi. Kasabay nito, naramdaman ni Thomas na okupado ang isip ni Fiora. Nahulaan niya na baka may nangyaring kakila-kilabot sa kanya. Hindi nagtagal pagkababa ni Thomas sa sasakyan, sumakay ang isang driver sa kotse at pinalaya si Fiora. Bumalik din si Thomas sa Food and Medicine Hall. Nagkulong siya sa kanyang silid bago niya inilabas ang kanyang telepono para tawagan si Aderi, ang dati niyang kaibigan sa Southland District. Bilang kasalukuyang may-ari ng Kindness Clinic, si Aderi, ang female Asclepius, ay magkakaroon ng kaunting pag-unawa tungkol sa Race 8 ng gintong gamot. Nang matapos na ang tawag niya, mula sa kabilang linya ang malamig na boses ni Aderi. Mr. Mayo, I wonder why you remembered to spare some time to call me today. Ngumiti si Thomas at sinabing, may itatanong sana ako sa iyo. Nako, naaalala mo lang ako kapag may nangyari, at hindi mo ako pinapansin kapag walang nangyari. How considerate of you, Mr. Mayo. Nang marinig ni Thomas ang sinabi ni Aderi, hindi niya agad alam kung ano ang isasagot. In the end, napangiti si Aderi. You're still as stiff as always. Iluwa mo, ano ba ang gusto mong itanong sa akin? Thomas cleared his throat before he uttered, it's about the Race 8 ng Golden Medicine. Ha, mukhang hindi siya naintindihan ni Aderi, at tinanong niya, bakit bigla kang magtatanong tungkol sa Race 8 ng gintong gamot? Sinabi ni Thomas, may kinalaman ito sa isang bagay na apurahan, ngunit hindi komportable para sa akin na sabihin ito sa iyo ngayon. May alam ka ba tungkol sa Race 8 ng gintong gamot? Kailangan kong malaman kung saan ko ito makukuha. Sumagot si Aderi, ang Race 8 ng gininto ang gamot ay isang Race 8 na nagmula kay Arman Seymour, ang Master of Medicine. Tinasabi na ang Race 8 na ito ay may ilang mahiwagang at mahimalang epekto. Halimbawa, maaari itong gumawa ng sutla na pitaka mula sa tainga ng baboy. May gustong bumili ng Race 8 sa halagang $100 million, ngunit hindi siya pinansin ng mga inapo ng pamilya Seymour. Hindi mo mabibili ang Race 8 gamit ang pera. Hindi lang iyon, ngunit ang Race 8 ay ikinategorya sa dalawang bahagi, positibo at negatibo, at sila ay iniingatan ng hiwalay. Ang bawat padre de pamilya ay nakakaalam lamang kung saan nakalagay ang negative prescription, habang ang positive prescription ay itinatago at ipinapasa, pababa ng pamilya ng Great Elder. Kaya, kung gusto mong makuha ang kompletong Race 8, kailangang kilalanin ka ng ulo at ng Great Elder ng pamilya. At saka, huwag mong isiping manakawan o magnakaw. Mula pa noong unang panahon, hindi na mabilang ang mga tao na sumubok niyan, at lahat sila ay nabigo.
Ang race 8 na ito ay protektado pa nga ng gobyerno ngayon kaya't huwag na kayong magulo. Matapos marinig ni Thomas ang lahat mula kay Aderi, medyo natarante siya. Parang race 8 na walang makukuha. Gayunpaman, nang pag-isipan niya itong mabuti, ayos lang kung walang makakakuha nito. Kung hindi ito maabot ni Thomas, ibig bang sabihin ay hindi rin ito makukuha ni Lord Vedastos. Kung ang lahat ay hindi maaaring magkaroon nito, ang bagong laso ni Elliot ay hindi matatapos. Iyon ay isang magandang deal. Bagamat iyon ang kanyang pinag-isipan, natatakot pa rin siya na baka makahanap si Lord Vedastos ng paraan para makuha ang race 8. Kaya, kinailangan pang pumunta ni Thomas at kumpirmahin ang sitwasyon. Tanong niya, mayroon ka bang eksaktong address ng mga inapo ng pamilya Seymour? Sabi ni Aderi, oo, ipapadala ko sa phone mo mamaya. Pagkababa ni Thomas, nakatanggap siya ng email mula kay Aderi. Naglalaman ito ng detalyadong impormasyon tungkol sa kasalukuyang pamilyang Seymour, kasama ang kanilang address, ang ulo ng pamilya, at ang Great Elder. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya ay si Paul Seymour. Tiningnan ni Thomas ang larawan sa email, at kabisado niya ang mukha ni Paul. Mukhang kailangan ko na namang maglakbay. Pagkatapos ay hiniling ni Thomas sa Pisces na ihanda ang kanyang bagahe at maghanda sa paglalakbay. Kailangan nilang maging mabilis sa pagkakataong ito. Kinailangan nilang makuha ang race 8 ng gintong gamot bago si Lord Vedastos at ang kanyang barkada. Samantala, si Lord Vedastos at ang kanyang mga tao ay hindi rin nag-aaksaya ng oras. Agad ding umalis ang mga alipors niya pagkatapos niyang makatanggap ng impormasyon tungkol kay Paul. Kabanata 2097. Matapos makipaghiwalay si Fiore kay Thomas, bumalik siya ng direkta sa Art Trading Corporation. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang opisina at pumasok, ang eksenang sumalubong sa kanya ay nagpagalit sa kanya. Nakita niyang hawak-hawak ni Elliot sina Ruby at Rose sa magkabilang braso. Napakapangahas at matapang niya. Napayuko na lang ang dalawang babae. Masyado siyang mayabang. Hindi lang niya inilayo sa kanya sina Ruby at Rose, kundi nakipagkulitin pa siya sa mga ito sa opisina ni Fiora. Halatang sinisiraan niya si Fiora. Hindi man lang mukhang natatakot si Elliot nang makita niyang bumalik si Fiora. He chuckled and said, Miss Vedastos, hihiramin ko muna ang opisina mo saglit. You don't mind, right? Galit na galit si Fiora. Mula nang maging vice chairman siya, hindi pa siya sinisiraan ng ganoon. Mariin niyang ikinuyom ang mga kamao at tinitigan si Elliot. Kung nangyari ito noong nakaraan, kinuha niya ang kanyang tasa mula sa mesa, sumugod, at binasag ito sa kanya. Ngunit sa oras na ito, pinili niyang magpigil. Alam ni Fiora na wala siyang magagawa kay Elliot sa kasalukuyan. Si Elliot ay mahalaga kay Lord Vedastos, kaya hindi niya ito masasaktan. Kung pipiliin ni Fiora na manindigan sa kanya ngayon, malalagay siya sa gulo. Kapag nangyari iyon, maaaring gumawa ng mas malaking konsesyon si Lord Vedastos para pakalmayan si Elliot. Kung umabot sa puntong iyon ay hindi lang si Ruby at Rose ang laruan ni Elliot. Malamang isa rin si Fiora. Hindi maaaring mangyari iyon. Pinili ni Fiora na maging mahinahon. Kung gusto niyang alisin si Elliot, kailangan niyang gawin ito ng hakbang-hakbang. Hindi niya ito madaliin. Hiniling na niya kay Thomas na pangasiwaan ang race 8 ng gintong gamot kaya kailangan na lang niyang maghintay ng matyaga. Hindi niya kailangang makipag-away sa walang isip na haltak na ito pansamantala. Pagkatapos magdesisyon ni Fiora ay tumahimik na siya. Isinara lang niya ang pinto, tumalikod, at umalis. Wala sa paningin, wala sa isip. Nagulat talaga si Elliot sa mga kilos niya. Wow, unexpected yun. Marangal na tao si Miss Vedastos, but she's enabling me to do this. After what I've done to her, nagawa pa niyang magpigil. Amazing. Hindi makapaniwalang sabi niya. Akala niya ay nasuko na niya si Fiora. Gayunpaman, lingid sa kanyang kaalaman, si Fiora ay may binabalak na malaking bagay upang maalis siya. Hindi lang si Elliot, kundi sina Hayden at Lord Vedastos din ang nasa plano niya. Right then, Ruby's eyes turned red as she said, Elliot Katz, don't be all happy now. Siguradong makakaganti sa'yo ang Vice President. Wala na tayong dapat pang pigilan sa ngayon. Once she's able to exact revenge, pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Mukhang hindi masaya si Elliot. Wow, how dare you talk back? Itinaas niya ang kamay at hinampas si Ruby sa lupa. Pagkatapos, sinipa niya ang likod ni Ruby. Sa sobrang sakit ni Ruby ay napaiyak siya at napasigaw.
Elliot contemptuously said, "Nag-sorry ka na ba? Haha. I'm going to make you regret it now. You should never disrespect me." Habang nagsasalita siya, kinalas niya ang kanyang sinturon at patuloy na hinampas ito ni Ruby. Isang termino para ilarawan siya ay magiging, basta. Nang makaramdam ng pagod si Elliot sa pambubugbog sa kanya, umupo siya, napabuntong hininga, at sinabing, "Fiore Vedestas, patulugin kita sa aking kama balang araw. Maghihiganti ka ba sa akin?" "Haha, sigurado. Maghihintay ako para sa iyo. Tingnan natin kung magaling ka o ako, ang kapritsaso na banal na kamay, ay mas mahusay." Ang mga aksyon ni Elliot ay tunay na nagpakita ng isang taong matapang na gawin ang anumang bagay kapag siya ay hinihimok ng kanyang pagnanais para sa sex. Kabanata 2098. Samantala, may kailangan pang gawin si Thomas bago siya umalis. Pumunta siya sa bahay ng punong distrito, si Eric. Nakipagkita siya sa punong distrito na ang kinaroroonan ay palaging isang misteryo, muli. Hindi kailanman inilantad ni Eric ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa sinumang tagalabas, maliban kay Thomas. Umupo silang dalawa ng magkaharap. Personal na ibinuhos ni Eric kay Thomas ang isang tasa ng tsaa at sinabing, "Mr. Mayo, salamat sa lahat ng nagawa mo para sa Celandine City." Nawala na si Lord Vedestas sa kanyang posisyon bilang presidente, at may lunas na para sa Heart Eater ngayon, kaya ang Art Trading Corporations malapit na ang wakas. Ito ay talagang isang bagay na nagkakahalaga ng pagiging masaya. Gayunpaman, walang makikitang ngiti sa mukha ni Thomas. Dinampot niya ang tasa, humigop, at sinabing, "Hindi pa ngayon ang oras para maging masaya. Dapat mong malaman na muling babangon ang kasamaan kung hindi mo ito aalisin ng buo. Kung hindi natin aalisin, Panginoong Vedestas ng buo, siya at ang kanyang barkada ay babalik." Itinaas ni Thomas ang dalawang daliri. "Sa kasalukuyan, mayroon pa tayong dalawang malalaking problema. Paki-enlighten me," sagot ni Eric. Sinabi ni Thomas, "Ang unang problema ay ang katotohanan na si Lord Vedestas ay isang pawn lang. May mas masamang kapangyarihan sa likod niya. Locke. Kung haharapin natin si Lord Vedestas, hindi ito pipaikit si Locke. Tiyak na lalabas at makikialam siya minsan. Kapag dumating ang oras na iyon, paano natin haharapin ang pag-atake ni Locke?" Natigilan siya saglit bago muling nagpatuloy sa pagsasalita. "Ang pangalawang problema ay gagawin ni Lord Vedestas at ng kanyang barkada na mas makapangyarihan ang Heart Eater. Kapag nagtagumpay sila, lahat ng naabot natin ay mahuhulog." Matapos marinig ni Eric ang sinabi ni Thomas ay nagdilim na rin ang kanyang ekspresyon. Sa una ay naisip niya na ang Art Trading Corporation ay bumagsak na, kaya maaari niyang alisin ang mga ito anumang oras. Sa maingat na pag-iisip, marami pa ring hamon na dapat lagpasan. Tanong ni Eric, "Ano ang plano mo, Mr. Mayo?" Sabi ni Thomas, "Ipaubaya mo na lang sa akin ang Heart Eater. Pipigilan ko si Lord Vedestas na muling gamitin ang parehong mga trick. Pansamantala, kailangan kong alagaan mo si Locke, Mr. Wood." Isa pa. Habang nagsasalita siya, inabot niya kay Eric ang isang susi at sinabing, "Ito ang susi ng laboratorio sa Caring Hospital. Gumagawa sila ng mga antidotes para sa Heart Eater araw-araw doon. Gamit ang kina ito, maaari kang makakuha ng antidote para sa Heart Eater. Mr. Wood, asahan mo ang misyon ng pagtrato sa mga kaawa-awang tao na nalasan ng Heart Eater." Tumango si Eric at iningatan ang susi. "It's my responsibility, Mr. Mayo. Ang dami mong nagawa para sa Celandine City. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan." Umiti ng mahina si Thomas. "You don't have to thank me. I'll continue to say the same thing I always do. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin." Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti, sabay-sabay silang uminom ng kanilang mga tasa ng tsaa bago sila naghiwalay at ginawa ang kailangan. Dinala ni Thomas ang Pisces nang umalis siya upang makita ang pamilya Seymour. Kukuha sana siya ng reseta ng gintong gamot. Samantala, si Eric naman ang nagbantay sa galaw ni Locke. Namigay din siya ng antidote para sa Heart Eater para gumaling ang mga kinokontrol ng Art Trading Corporation. Habang dumarami ang gumaling, dahan-dahang gumanda ang kapaligiran sa lungsod ng Celandine. Matagal nang hinintay ni Eric ang araw na ito. Tinitigan niya ang susi sa kanyang kamay at bamulong, "Nakokonsensya ako. Kung wala si Thomas, hindi ko talaga alam kung paano ko haharapin si Lord Vedestas, ang tusong matandang hatek." Si Thomas ay tunay na alamat. Siya lang ang nag-iisa.
Sino ang maaaring maging natural na kaaway ni Lord Vadestos at siya lang ang tunay na makakapagtapos sa mapaminsalang lock, tama ba? Umalis sina Thomas at Pisces. Hindi sila huminto sa daan. Kapag si Thomas ang nagmaneho, ang Pisces ay magpapahinga, kapag si Pisces ang nagmaneho, si Thomas ay nagpapahinga. Salaitan silang dalawa sa pagmamaneho, at sa wakas ay nakarating sila sa tirahan ng pamilya Seymour pagkatapos ng 32 oras. Ang mga inapo ni Arman, ang master ng medisina, ay naninirahan sa isang manor sa kanayunan. Ito ay maluho tulad ng isang fairyland. Si Thomas at Pisces ay nakatayo sa pintuan ng magalang. Sa lugar na iyon, hindi nila namamalayan ang pakiramdam ng paggalang. Tunay na naglalabas ng ibang aura ang naturang makasaysayang lugar. Kabanata 2099. Maya-maya, may dumating na tumanggap sa kanila. Natural, ang mayordomo lang ng bahay, hindi si Paul, ang ulo ng pamilya, o ang Great Elder. Bahagyang ngumiti ang mayordomo habang nagtatanong tungkol sa layunin ng pagbisita ni Thomas at Pisces. Pagkatapos, patuloy siyang ngumiti at sumagot, "Oh, nandito ka rin ba para humingi ng reseta ng gintong gamot?" Ang salitang, din, ay nakakuha ng atensyon ni Thomas. Mukhang may nauna na sa kanila roon at dapat sila ay mga taong ipinadala ni Lord Vadestos gaya ng inaasahan. Maaaring medyo naantala si Thomas pagkatapos niyang makipagkita kay Eric bago ito kaya't ang mga tao ni Lord Vadestos ay nauna sa kanya. Mabilis na tanong ni Thomas, siguro kung nandito pa ang reseta ng gintong gamot. Ngumiti ang matandang mayordomo. Of course, it is. The reseta of golden medicine is treasured by the Seymour family, so no one can borrow it as they want. Since your purpose is also the reseta of golden medicine, please come with me. Pagkatapos, dinala ng mayordomo sina Thomas at Pisces sa lobby at inanyayahan silang maupo. May 3 tao sa sala. Sila ay walang iba kundi ang mga subordinate na ipinadala ni Lord Vadestos para pumunta at kumuha ng reseta ng gintong gamot. Ang pinuno ay si Damian Cool. Sa lahat ng mga subordinate ni Lord Vadestos, si Damian ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay. Siya ay kumilos ng may liksi, siya ay may tusong pag-iisip, at kaya niyang umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Hindi pinahintulutan ni Lord Vadestos si Damian na pangasiwaan ang mga normal na misyon. Dahil pinalis ni Lord Vadestos si Damian sa pagkakataong ito, makikita ng isa kung gaano niya kamahal ang misyong ito at kung gaano kahirap itong tapusin. Napatingin si Damian kay Thomas. Kilala niya ang lalaking ito. Siyempre alam niya. Paano posibleng hindi kilala ni Damian ang nangungunang karibal ni Lord Vadestos? Tumango siya kay Thomas. I'm Damian Cole from our Trading Corporation. Mr. Mayo, hindi ko akalain na magkikita tayo sa Seymour Family Manor ng nagkataon. Tumango rin si Thomas at sinabing, what a coincidence talaga. Hindi ko alam na interesado rin pala si Lord Vadestos sa reseta ng gintong gamot. Gayun din. Haha. Malinaw na gusto muna ni Lord Vadestos at sinusundan lang siya ni Thomas. Pinatunog ito ni Thomas na para bang siya ang unang naging interesado sa reseta ng golden medicine at ginagaya lang siya ni Damian at ng kanyang barkada. Si Thomas ay maaaring maging tuso minsan. Damian chuckled before he asked, Mr. Mayo, I wonder what you want the reseta ng golden medicine. Nagkibit balikat si Thomas. Bilang isang doktor, matagal ko nang hinahangad ang reseta ng gintong gamot, gusto ko itong hiramin para mapag-aralan. Ginawa niyang napakaranggal ang kanyang layunin. Alam ni Damian na hindi tapat si Thomas, kaya hindi na siya nagtanong pa kay Thomas at umiwas na lang ng tingin. Sa oras na ito, lumapit ang mayordoma at sinabi sa kanila, mga ginoo, ipinaalam ko kay Mr. Seymour ang iyong kahilingan, kaya alam na niya ang tungkol dito. Mangyaring maghintay dito sandali. Kapag tapos na siya sa kanyang trabaho, lalapit siya para salubungin ka. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding pananibik sa lahat sa silid. Dahil hindi pinalayas ng mayordoma sina Thomas at Damian, may puwang pa rin para pag-usapan ang pahiram ng reseta ng gintong gamot. Hanggat maaari pa nilang pag-usapan ito, may pag-asa na makuha ito. Isa lang ang naging problema. Nagkatinginan sina Thomas at Damian at naisip nila ang parehong tanong. Paano nila maitaboy ang kanilang karibal? Kabanata 2100. Silang dalawa ang bisita ng pamilya Seymour. Kung gumawa sila ng kaguluhan sa bahay, ito ay hindi nararapat.
Kaya naman, pareho silang walang nagawa pansamantala. Nakatitig lang sila sa isa't isa habang nag-iisip ng mga kakaibang taktika para itaboy ang kanilang karibal sa sandaling makilala nila ang pamilya Seymour. Habang nag-brainstorming sila, pumasok sa sala ang isang medyo nasa edad na lalaki. Ito ay walang iba kundi si Paul, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Seymour. Tumayo sina Thomas at Damian at tumango kay Paul. Tumango si Paul pabalik. "Please, umupo ka na." Umupo siya sa pangunahing upuan at sinabing, "Narinig ko na sa mayordomo ko ang tungkol sa layunin ng pagbisita mo. Gusto mo bang hiramin ang reseta ng gintong gamot ng pamilya Seymour?" "Oo." Si Damian ang unang sumagot. "Mr. Seymour, kung handa kang ipahiram sa akin ang reseta ng Golden Medicine, ang Art Trading Corporation ay handang magbayad kahit magkano ang halaga nito. Masisiguro kung magbabayad kami ng hindi bababa sa $100 million ngayon." Sila ay bukas palad dahil handa silang magbayad ng $100 million para lamang mahiram ang reseta ng gintong gamot. Gayunpaman, maraming tao mula sa marangal na uri sa kasaysayan ang sinubukang humiram ng reseta ng ginintoang gamot at ang kanilang mga alok ay mas nakatutokso kaysa rito. Gayunpaman, ang pamilya Seymour ay bihirang kumuha ng reseta ng gintong gamot para sa kanila. Ito ay malinaw na ang pera lamang ay hindi pagpunta sa madaling pilitin ng pamilya Seymour. Ang parehong ay maaaring interpreted mula sa Paul's tugon. Si Paul ay hindi tumugon sa alok ni Damian kahit kaunti na para bang ito ay ganap na walang kinalaman. Sa halip, tumingin si Paul kay Thomas at nagtanong, "I wonder what you're planning to offer, Mr. Mayo." Ito ay isang katanungan upang subukan si Thomas. Bahagyang ngumiti si Thomas at binigyan siya ng napakagandang sagot, "Ang reseta ng gintong gamot ay hindi mabibili ng halaga. Kung may magbabayad lang para makita ito, sa palagay ko ay alam na ng lahat sa mundo ang reseta ng gintong gamot na ito sa ngayon. Mr. Seymour, dahil ikaw hindi kita pinalis ngayon, ibig sabihin may gusto ka. At dahil may iniisip ka na, bakit ako mag-aalok ng hindi kailangan?" Ang kanyang mga salita ay napuno ng paghamak kay Damian. "Just be honest if you're poor. Bakit ba ang bongga mo?" Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpalakpakan si Mr. Seymour ng kanyang mga kamay at sinabing, "Mr. Mayo, nasabi mo na ang nasa isip ko." Nalaglag ang panga ni Damian. Ano ang nangyayari? Kasama ba sila dito? Awkwardly tumikim si Damian ng walang ibang salita at tahimik na nakinig kay Paul. Sinabi ni Paul sa kanila, "Una, kailangan kong sabihin sa inyo na dumating kayo sa tamang oras. Ang pamilya Seymour ay hindi masyadong nagpoprotekta sa reseta ng ginintoang gamot. Kung gusto ninyo itong makuha, may pagkakataon." Tuwang-tuwa si Damian. Gayunpaman, nag-iisip si Thomas. Sinabi ni Paul na, isang pagkakataon, kaya hindi na nila ito maaaring bawiin sa kanila ngayon. Ibig sabihin, dapat may catch. Ito ay tulad ng pagbili ng isang lottery ticket. Ang bawat tiket ay may pagkakataong manalo ng $5 million, ngunit gaano karaming mga tao ang maaaring manalo dito. Iyon ang mahalagang punto. Patuloy na sinabi ni Paul, ngunit, ang kakayahan mo ang magdedetermina kung maaari kang magkaroon ng reseta ng gintong gamot o hindi. Sa katunayan, hindi naging madali ang pagkuha ng reseta ng gintong gamot. Narito ang bagay. Pagkatapos, sinabi ni Paul sa kanilang lahat ang tungkol sa reseta ng gintong gamot. Pagkatapos nilang marinig mula sa kanya, medyo natulala sila. Ang bawat isa sa kanila ay may ilang mga iniisip tungkol dito, at sila ay nagplano ng kanilang mga susunod na hakbang. Ito pala ay may dahilan kung bakit handa si Paul na ilagay ang reseta ng gintong gamot sa mesa. Ang dahilan ay, ang Great Elder, na nag-iingat ng positibong reseta, ay hindi inaasahang pumanaw mula sa isang sakit.